Uy, musok sa baba. Okay mga travelers, welcome back dito sa ating channel. Panibagong vlog, panibagong topic naman ang ating pag-usapan patungkol dito sa trike na to. Dahil nga maraming nagre-request sa atin dito sa ating channel kung ano ba yung mga na mabilis masira at ano ba yung mga matibay dito. So ayun mga travelers, pa-subscribe naman ang ating channel muna. So bago kayo manood, click nyo po yung subscribe button, click nyo po yung bell, click nyo po yung all para update kayo sa ating mga vlog dito sa Tuguegarao at dito sa ating trike na to. So ito yung mga matibay dito sa ating trike. So magdadalawang taon na ito mahigit sa akin at ayan, at ito yung masasabi ko dito na mga matibay sa trike na ito, no? So isa-isahin natin mga travelers. Una tayo sa makina. So yung ating clutch lining. Yan, ito mga travelers, nagpalit na tayo dito kasi nga second hand natin nakuha ito. So goods na yung kanyang clutch lining ngayon. Ang ginamit dito na clutch lining ay pang Rusi Chariot talaga mga travelers. Hindi tayo nagpalit ng lining. At ang kanyang clutch housing ay sa stock pa rin to mga travelers, pero high speed ito. Nakaset sa high speed kaya mabilis sa rektahan, mabilis sa highway mga travelers. Ang ginagamit natin na oil dito ay Shell Advance na 15 W40 ang ginamit natin dito, kaya good starting sa umaga. So ito yung mga masasabi natin na matibay dito. Carburetor, stock pa rin yan mga travelers, hindi natin pinalitan. Spark plug, replace na, pinalitan natin gawa ng siyempre yung sa una pang may-ari ay medyo nagkaroon ng diferensya at hard start sa umaga. So nung pinalitan ko ng spark plug, okay na siya ngayon mga travelers, good condition na. And ano pa yung ito yung kanyang spring, engine spring niya. Ito yung maraming nagtataka dito kung ba't pa daw nilagyan nito. Ito kasi mga travelers, ito yung nag-prevent ng vibration dito sa ating engine. Kumbaga dahil dito hindi siya ganong ma-vibrate, so sinasalag nitong spring yung bawat movement ng makina, yung bawat vibrate niya, ini-stabilize nitong spring, kaya hindi siya ganong ma-vibrate yung ating trike, no? So ang hindi natin tinanggalan ng airbox, yung iba tinatanggalan, pero dito hindi natin tatanggalan ng airbox at air filter. So yung iba tinatanggalan nila para daw mabilis at malakas sumatak. And then muffler, okay na okay mga travelers. Goods pa yung kanyang muffler. Stock pa yan mga travelers. Medyo kinakalawang lang pero matibay pa. At hindi pa sira yung kanyang silencer. So okay, high and low gear. Ito mga travelers, napakatibay. Ginagamit pa natin ito sa akyatan. Itong low gear niya. Kaya ang mini-maintain ko lang dito ng oil. Itong kanyang ito. Kasi nag-i-stock dito. Katagalan, kinakalawang to. Pag kinalawang, titigas na po yan. Hindi na yan, matigas na po yan baba. Then, mas the best, lagyan nyo dito ng lagyan nyo ng oil. Ito, patakan nyo para yung oil mapunta dun sa cable nya, sa kable. Okay, itong kanyang brake bar, okay pa. Yan, itong kanyang stick sa preno. Ito kasi yung humahatak ng preno, humatak sa preno natin. Pag inapakan natin yung foot brake niya, yung dito, brake pedal, hinihila niya ito. Ito yung naghihila dun sa dalawa. Ito kasi dito mga travelers, no? Pag hinatak niya yun, ayun, hatakin niya, diya ganun, hilahin niya pag ganun yung ating preno. Then hatakin naman ito yung ating brake shoe dun. So, yun, doon na siya mag-move pag hinatak niya. Doon na mag-ano yung preno natin siya kagat. Yung ating molye, yung ating bushing, yan, nagpalit na tayo mga ka-travelers. Pero matibay yan, matagal din siya bago masira. So, nagpalit na tayo ng replacement na yung bushing natin dito. Yan, 10 piso isa, bawat isa. So valid tatlo to. Tatlong bushing to mga travelers. Maliit lang na bushing niya siya. So ito yung compact dyan mga travelers. Yan, yung gulong natin extra hindi pa nagamit. Yung stabilizer ng ating Chariot, ito po yung nag-i-stabilize. Okay pa naman mga travelers, hindi pa sira.
hindi pa maalog. And yung ating differential, so palitin na rin yung ating oil dyan. Papalitan natin yan next week. Yan, so maintain lang ng grasa itong mga to. Yan, punasan nyo na lang ng grasa mga ka-travelers. Yung bawat may movement, katulad dito. Yan, dito. Mas maganda lagyan nyo po ng grasa para malambot yung ating pag-apak dyan mga travelers. Okay, punta tayo dito sa kabila. Okay mga travelers, punta tayo dito sa atras abante natin. Ito yung ating atras abante. Ito yung function nito ay pag inapakan natin sa likod, atras yung ating trike, pag sa harap, abante. So ito yung movement ng atras abante niya. Ito yung function. Ito naman ang cross joint natin. Dapat maintain to ng grasa para tumagal. So ito, isang palit ko pa lang ito mga travelers. So, nabili ko sa Lazada ng 300 itong ating cross joint. Bali 155, 55 po yung sukat niyan. 55. So yun ang compatible dito na na cross joint, yung number 55. And ito, sira na yung ating pala. Hindi ko to na inayos na kasi mahingay pagka nag-reverse tayo. Itong ating reverse switch. Yan, din natin to inayos. Dahil nga maingay. So gumagana pa yan mga ka-travelers pagka hinatak natin to. So ito naman yung handbrake natin. Alagaan nyo lang sa grasa. No? Lagyan nyo ng grasa dito. So maraming may maintain ng grasa dito mga travelers. Yan, hindi nyo i-maintain ng grasa para tumagal. Okay, so next sa wiring, walang problema sa wiring. Talaga namang patibay ang wiring nito. Tumatagal mga travelers. Yung mga signal light, okay pa, mga brake light nya. So dito tayo. Ito mga travelers dito na side. Yan, dyan yung ating drive shaft. Yan, karugtong ng ating cross joint pati ng atras abante. Yan, makikita natin nandiyan din yung kanyang low gear. Yung gear na yan, ayan, mayroon pong gear sa loob na gearbox. So 350 ml lang po yan na number 70 or 90 na gear oil yung ilalagay dyan. And ito minsan may mga maingay dyan sa baba. Yung maingay po sa baba yung bushing ng ating shock suspension o shock absorber. Yan po yung minsan naalog. So need nyo palitan yan. Yan yung mabilis pit-pit yung bushing ng shock absorber. So need nyo palitan, no? Ito yung mini-maintain nyo sa grasa. May cross joint po dyan. Maintain nyo po yan sa grasa. Itong sa loob ng rubber. So need nyo rin po yan maintain ng grasa. Okay. So dito naman medyo mabilis kalawangin yung itong mga bakal-bakal niya, mabilis kalawangin mga turtle dito. So kung may pera kayo, mas maganda, mas the best, putingan nyo na mga travelers, no? Piturahan nyo para mas tumagal. Okay, so papakita ko sa inyo yung sa wire nyo naman, sa ilaw, electrical, at least para makita niyo yung mga dinagdag natin dito. I-start natin. Sa starting, ayan, pagka in-start natin, gumagana itong mga accessories natin dito. Yan, one click lang yan mga travelers. One click start lang yan, talagang under yan. Hindi po ito maganit pa rin. Okay, so pandarin natin yung ating headlight. Okay. Yan, dim light natin. Papakita ko sa inyo, okay pa. Yan mga travelers, dim light. So gumagana. Okay, headlight. Yan, okay mga travelers. So nagpalit na tayo ng bulb. High and low, ayan. High and low, gumagana yan. Okay, busina. Yan. Okay na okay mga busina niya mga travelers. Then signal light. Okay. Yan mga travelers. So yung signal light kasi na ito medyo mahina. Ito yung stock niya.
Yan. So dahil mahina, hindi pansinin sa araw, naglagay tayo ng additional. Yan. Para mas malakas. Okay. So hazard natin para makita nyo pagka hina-hazard natin. Yan mga travelers, pagka-hazard niya talagang pansinin sa likod. Pansin na pansin yan pagka nag-hazard. Naglagay rin tayo ng straight brake light. Ayan, no? LED rin yan mga travelers para pagka nagpwena o pansinin. Makita tayo ng ating kasunod. Yan. Okay, dahil nga madilim yung ilaw nito, isang 35 watts lang ang ginawa natin, naglagay tayo ng isa pang accessories. So ito, papakita ko sa inyo. Ito yung switch niya. Ito natin. Yan po yung switch niya. Pinapailaw lang yan sa madilim na area, madilim na lugar. So bawal siya pilawin sa maliwanag na portion. Doon lang sa mga madilim at walang kasalubong kasi medyo malakas to mga travelers, no? So masilaw sa mata yan pag may kasalubong tayo. So hindi ko na po ginagamit pag maliwanag naman. Okay, pwede kayo maglagay niyan mga travelers para sa madilim na daanan. Okay. So may sensor din tayo dyan nilagay. Ito, sensor sa reverse para pag umatras tayo ay tumutunog. Ito naman yung switch niya. Okay, may nilagay rin tayo yung charging phone charger. Ito para kung malubat yung ating gadget, cellphone, dito tayo kukuha ng supply. Ito naman sa pan. Ito dito sa ating pan yan. Itong isa dashcam kaso hindi pa natin nakabit. Okay. So ano pa mga travelers, ito yung unang may-ari na naglagay nito, cup holder. So nilagyan nila ng cup holder para hindi mahirap pagka bumili ng pagkain. Okay. So sa loob, tingnan natin guys. Ayaw. Ito naman sa loob mga ka-travelers, no? So meron tayong solar setup dito, guys, kung makita nyo. Yan. Gagamitin natin yan sa camping. At meron tayong fluorescent lamp. Ito yung mga ilaw natin sa camping mga travelers. And meron tayong fan dito. Yan. So pagdating naman ng mainit ang panahon, yan po yung pinapandar. Meron tayong extra na gulong. Pagdating ng long ride, meron tayong gulong na pwedeng ipalit. So meron din tayo dito yan, meron tayong jack. So mas maganda may jack kayo para kung maplatan kayo, magkaroon ng aberya sa ilalim o pang ilalim ay meron kayong jack. Okay, ito upuan pang bata yan. Meron tayong lutuan sa camping yan. So ayan, ito lang setup natin mga travelers. At maganda, very advisable sa mga may business at sa mga gustong kumuha nito pang service mga travelers. Napakaganda to pang service at marami talagang may sasakay sa trek na to. So yung passenger na sinasakay ko dito ay mga nasa 10 kaya mga travelers. Pang 11 yung driver at minsan may umuupo pa dyan sa gilid natin. So 12. So kayang-kaya ng makina mga travelers. Wag lang sa masyado talaga matarik na daanan, no? So yun guys, at maraming salamat sa inyong panonood ng ating vlog sa araw na ito. At thank you for watching guys. And very recommendable itong trek na to pagdating sa long ride at pang service dito sa ating pang araw-araw. Yun, thank you guys. Thank you for watching mga ka-travelers.